So natapos na nga ang laban nila Sebek, Roger at saka ni Garp. At sa laban na to ay somehow binigyan tayo ng tip nito o ng hint kung paano nga ba matatalo si Imo-sama kasama ang kanyang mga kampon. At higit sa lahat kung ano ba ang next na magiging power up nila Luffy. Pero ayan bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun na naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. So sa nakalipas na chapter ay nakita nga natin kung paano talunin ni Roger at saka ni Garp etong si Sebek. At ito ay sa pamamagitan ng paggamit nila sa kung tawagin na Mass Conqueror Haki. So eto ngayon yung usap-usapan sa One Piece community natin kung ano ba itong Mass Conqueror Haki na nga na to. So basically ito yung pag-unleash o pagre-release mo ng full power ng Conqueror's Haki mo. So syempre kasama na nga rin dyan yung sa pagkokontrol sa Conqueror's Haki mo. At sa pamagitan nga nito ay natalo ni Roger saka nga ni Garp etong si Sebek. So now ay talon muna tayo dito kay Gaban sa time na kung saan ay tinalo niya nga rin dyan etong si Saint Summer. At dito nakita nga natin na hindi na nagawa ni Saint Summer na mag-regenerate. So marahil most probably ito rin yung ginamit nga ni Gaban na technique para matalo etong si Saint Summer dyan at para ma-prevent na nga rin pati yung kanilang pagre-regenerate. So dahil dito maaaring ito yung sinasabi ni Gaban kala Luffy na kung saan dapat nilang ma-utilize at ma-control ng husto yung paggamit nila sa kanilang Conqueror's Haki. Lalo na dito sa kaso ni Zoro, kasi etong si Zoro alam natin di niya alam na nagtataglay siya ng Conqueror's Haki at di niya nga nakokontrol yan. At so now ay kapag na-utilize na at ma-control na nila Luffy itong paggamit nila sa Conqueror's Haki at ma-obtain nila itong tinatawag na Mass Conqueror Haki ay pwedeng ito yung paraan para matalo nila itong sila Imo-sama at pati na rin ma-prevent itong kanilang pagre-regenerate. At maliban pa dyan, maaaring ito rin yung maging paraan para matalo nila at mabalik nila sa normal itong mga higante na kung saan ginamitan nga sila ni Imo-sama ng Domi Reverse. At so now, ay sa pagkakaroon nga ng dalawa na to ni Zoro at saka nga ni Luffy ng kung tawagin na Mass Conqueror Haki, ang pwede maging benefit niyan sa dalawa na to ay syempre, mabuboost nga niyan yung kanilang defense at pati na rin yung kanilang offense. At so eto na nga ngayon yung sinasabi o usap-usapan sa One Piece community natin na magiging next power up ni Luffy at saka nga ni Zoro. So mamaya ay magbibigay na tayo ng konting feedback patungkol nga rito sa part na to, babalikan natin yan. But anyways, may problemang nakikita dito sa paggamit nila o sa pag-acquire nila ng Mass Conqueror Haki. Dahil nga, once nagamitan na ni Luffy at saka ni Zoro itong kung tawagin na Mass Conqueror Haki, ay maaari na hindi na makalaban itong dalawa na to pagkatapos nilang gamitin yan. So makokontrol nga nila itong kanilang paggamit sa kanilang Conqueror's Haki, ma-unleash nila yung full power niyan. Pero pagkatapos nilang gamitin yan ay yun, di na makakalaban itong dalawa. Dahil kung babalikan nga natin dyan, itong sinabi nga ni Roger kay Garp na kapag ginamit nga nila itong kanilang full power na Conqueror's Haki, di na sila makakagalaw, di na sila makakalaban. Kaya nga sugal yung paggamit dyan sa Mass Conqueror Haki na nga na yan. So kaya nga posible na baka ganyan din yung mangyari sa dalawa na to once na ma-acquire na nila o matutunan nilang gamitin yung Mass Conqueror Haki na yan. At once na i-unleash na nila yan ay pwedeng ma-disable na dyan o ma-out of commission sa pagkipaglaban itong dalawa, si Luffy sa si Zoro. Lalo na itong si Luffy, alam naman natin diba yung isa sa mga kahinaan niya nga ay nauubos na-exhaust. Itong si Luffy natutuyo yan kapag lumalaban nga siya at gumagamit ng sobra-sobrang puwersa. So dito kay Zoro hindi natin alam kung ano magiging effect ng paggamit niya sa Mass Conqueror Haki na yan once na matutunan niya yan. Pero dito kay Luffy, baka mataas-taas yung chance niya na talagang ma-out of commission siya once na i-unleash niya itong full power ng kanyang Conqueror's Haki. So now, ito yung isa sa nakikitang flaw o problema sa paggamit sa Mass Conqueror Haki na yan. At yung sa pangalawa naman ay yung sa paglaban nila at pagtalo rito sa mga higante na ginamitan ng Domi Reverse ni Imo-sama. So ngayon, ang tanong nga rito, ano yung magiging problema kung matatalo naman nila Luffy, itong sila Dory saka sila Brogy habang nasa state sila ng Domi Reverse? So para masagot yan, balikan natin itong ang ginawang pagtalo ni Roger sa ni Garp dito kay Sebek. So dito nga ay in-unleash ng dalawa na to itong kanilang full power na Conqueror's Haki. So yan ngayon Mass Conqueror Haki. At dito nakita natin na halos ma-destroy ng dalawa na to ni
Roger sa ni Garp. Itong katawan ni Sebek, so ito punit-punit dyan, hati-hati. Itong katawan ni Sebek sa part na kung saan inatake yan ni Roger. Tapos dito sa ginawang atake naman ni Garp, ay ito naman butas-butas na yung katawan ni Sebek. So ngayon, hindi pa naman pinapakita na namatay itong si Sebek dahil nga sa ginawang pag-atake ng dalawa na to sa kanya. Pero most probably ay ito yung maging dahilan kung bakit namatay itong si Sebek. At nakita naman natin, di ba, sa nakalipas na chapter, may lumabas na itim na parang aura dyan sa katawan ni Sebek pagkatapos nga siyang atakihin ng dalawa na to. At seemingly ay parang di na nga nagre-regenerate dyan itong katawan ni Sebek. So ngayon, kung ganyan yung nangyari kay Sebek, ay maaari na baka ganyan din yung mangyari dito sa dalawa, kay Dory sa kay Brogy, at pati na rin syempre dun sa ibang mga higante pa na ginamitan ni Imo-sama ng Domi Reverse. So ibig sabihin, once na makakontrol na ng dalawa na to ni Luffy at saka ni Zoro, yung paggamit nila sa kanilang Conqueror's Haki at gamitin yung Mass Conqueror Haki dito kay Dory sa kay Brogy, ay oo, pwede nilang matalo talaga yan. Pero yung sa isang side nun ay baka naman mapatay nila itong si Dory sa nga si Brogy. Kasi nga di ba, sa paggamit ng Mass Conqueror Haki na yan, talagang mabuboost yung kanilang office, yung kanilang attack power. At pag nangyari yun, ay pwede baka ma-destroy nila yung katawan ng dalawa na to. So parang nangyari nga kay Sebek nung inatake yan ni Roger sa ni Garp gamit yung Mass Conqueror Haki. At ang problema kasi dito, hindi na magre-regenerate itong katawan ng dalawa. Kaya pwedeng ayan yung maging dahilan kaya mapatay na nito ni Luffy sa ni Zoro itong sila Dory. So parang pangit ang ending, mapapatay itong si Dory sa si Brogy. But anyways, ay ayan, ay depende lang naman dito sa dalawa kung paano nga nila makokontrol at saka ma-utilize yung paggamit sa kanilang Conqueror's Haki. So ito yung isang sinasabi nga ng problema na to na baka mapatay nila itong sila Dory sa sila Brogy. Once na i-unleash nila yung kanilang full power na Conqueror's Haki, ano lang naman yan, parang mga haka-haka pa lang naman yan, guys. So parang opinion, ganyan. Pero yun nga, ay kayo ba sa tingin nyo, ay kapag ginamitan ba nila Zoro sa ni Luffy, itong dalawa si Dory sa si Brogy ng kanilang Conqueror's Haki, yung Mass Conqueror Haki, pwede nga bang mamatay dyan itong dalawa. At ito nga, para sa huling katanungan, sa tingin nyo ba ito na yung magiging next na power up ni Luffy sa hanga ni Zoro, na kung saan ay makokontrol nga nila yung kanilang Conqueror's Haki at magagamit nila yung Mass Conqueror Haki na katulad sa ginamit nga o ginawa nila Roger sa ni Garp laban kay Sebek. So kung ako lang naman dyan, sa tingin ko ay talagang yan naman talaga yung patutunguhan din yung tumbok ng next na level up nito ni Luffy sa hanga ni Zoro. Kasi parang darating talaga yung time na makokontrol nila yung paggamit sa Conqueror's Haki na yan. So kaya parang kahit di nasabihin yan talagang magagamit nila Luffy yung kung tawagin nga na full potential ng kanilang Conqueror's Haki, yung Mass Conqueror Haki na usap-usapan ngayon. So kaya yan parang nga sa akin, guys, ay confirmed na nga yan. Kasi nga kung di nila magagamit, di nila magagawa yan yung makontrol ng fully itong kanilang Conqueror's Haki, ay talagang may hirapan sila na labanan at matalo yung sila Imo-sama. Pero yun, kung meron kayo ibang komento patungkol nga rito sa theory na nga na to, pwede nyo yung comment yun dyan sa baba. At yun nga, guys, ay ulit maraming salamat sa panood dito sa video natin. Huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like kung natripan nyo itong video natin. Sino naman, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.